Si Maribel Bel Alvarez, 36 anos, ay kilalang tindera ng lechon sa buong rehiyon. Kapag fiesta, palaging nauubos ang paninda niya. Masarap ang timpla, malutong ang balat, at palaging sariwa ang karne. Ngayong taon ang fiesta sa Barangay San Cristobal ay mas malaki kaysa dati. May mga bisita, may banda, may palaro, at may inilatag na mahabang mesa para sa lahat ng tindera. Nasa pinakaunahan si Bel. Mataas ang kumpiyansa niya. Siguradong ubos ang lechon bago magtanghali. Pero sa araw na ito may mga hindi inaasahang customer na lumapit sa kanya. At lahat sila ay may kakaibang hilig. Hindi nila gustong lutong bahagi, kundi hilaw. Bandang 9:00 ng umaga, dumating ang unang grupo. 3 sila, nakaitim, mahahaba ang buhok, maputla ang balat, at walang kahit isang nakakakilala sa kanila. "Miss," wika ng isa, "pwede bang hilaw na laman ang ibigay mo? Yung hindi naluto, hindi nasunog, hindi nalagyan ng asin." Napanganga si Bel. "Hindi po kami nagbebenta ng hilaw sa fiesta. Luto lahat yan." Ngumiti ang lalaki, ngiting hindi komportable. "Kahit kaunting bahagi lang." Umiling si Bel. "Hindi talaga pwede. Food safety po." Hindi sila nagalit. Hindi sila nagreklamo. Ngunit ang tingin nila sa lechon ay parang hayop na buhay. Umalis sila tahimik at mabagal. Kinahapunan, habang dumarami ang tao, may dumating na isa pang customer. Babae. Magandang kumilos pero malamig ang presensya. "Pwede bang ako na lang ang kukuha ng bahagi?" tanong nito. "Ay hindi po," sagot ni Bel. "Kami po ang magtatabas para pantay-pantay." "Hindi ko kailangan ng pantay," sagot ng babae. "Kailangan ko lang ng sariwa." Napakunot ang noo ni Bel. "Ma'am, luto po lahat ng nasa mesa." Saglit na tumingin ang babae sa kanya. Parang sinusukat siya. Pagkatapos ay tumalikod. Paglabas ng babae sa crowd, may naramdaman si Bel na kakaiba. Parang may humila ng lamig mula sa espasyo kung saan ito tumayo. Habang palapit ang gabi, may isa pang pangyayaring hindi niya inaasahan. Nagpa-picture ang ilang bata kasama ang mesa ng pagkain. Masaya sila, nakangiti, kumakaway. Pagbalik ng mga bata, ipinakita nila kay Bel ang picture sa cellphone. "Miss Bel, ang ganda po ng kuha." Ngumiti si Bel, pero nang tumingin siya sa larawan, halos mabitawan niya ang sandok. Sa may gilid ng mesa, naroon ang 3 lalaking nakaitim na lumapit kaninang umaga. Sa totoong buhay, wala sila roon. Walang nakakita sa kanila. Pero sa larawan, malinaw. Maputla sila. Nakatingin diretso sa kamera. At ang mga mata nila ay kulay pula, hindi dahil sa reflection, hindi dahil sa ilaw, kundi parang may apoy na nakatago sa loob. "Sino yan?" bulong niya. "Wala naman pong ganyan sa harap namin," sagot ng bata. Kinilabutan si Bel. Isinara niya ang cellphone at ibinalik sa bata. Gabi na nang lumalalim ang takot niya, pero kailangan pa niyang bantayan ang paninda. Malapit nang maubos ang lechon at balak niyang umuwi ng maaga. Ngunit nang akmang mag-impake na siya, may lumapit ulit na pamilyar na boses. "Hindi pa rin ba pwedeng humingi ng hilaw?" Napalingon si Bel. Nandoon ang 3 lalaking nakaitim. Ngayon mas malapit, mas malinaw ang mukha. At parang wala silang pakialam sa mga tao sa paligid. "Wala po kaming hilaw," sagot niya. Nanginginig bahagya. Lumapit pa ang isa. "Kami ang unang nag-alaga ng lupaing ito. Kami ang unang nag-alaga ng mga hayop dito. Ngayong kinuha mo ang laman ng lupa, may parte kaming dapat makuha." "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo," sagot ni Bel. "Alam mo," bulong ng isa. "Alam mong may kakaiba sa lambot ng laman. Alam mong mas mabango kaysa dati. Hindi mo ba naisip kung bakit mabilis lumaki ang baboy mo ngayong taon?" Napatigil si Bel. Sa totoo lang,
May napansin nga siyang kakaiba. Ang baboy na iyon ay hindi dapat kasing laki tulad ng nakuha niya. Parang mabilis tumaba, parang mabilis gumanda ang karne, pero hindi niya pinansin iyon. Hindi ako kumuha ng kahit ano sa inyo, sagot niya. Tumawa ng mahina ang isa sa kanila, hindi tunog ng tuwa, kundi tunog ng pagkukulang. Maraming taon bago ka dumating, may kasunduan dito. Walang magpapalago o magpapalaki ng hayop nang walang bahagi naming kinukuha. Hindi ko iyon alam. At ngayon, nakuha mo na ang bahagi mo. Kailangan naming kunin ang amin. Napatras si Belle. Anong ibig ninyong sabihin? Kasabay ng tanong niya. Dahan-dahan nilang tinuro ang natitirang lechon. Hindi yan, sabi ng pinakamatanda. Ang ani namin ay ang pinag-ugatan ng lakas na nagpakain dyan. Hindi maintindihan ni Belle ang ibig sabihin. Hanggang sinabi niya ang huling linya na nagpaliwanag ng lahat. Ang hinihingi namin ay ang puso ng nagmay-ari ng hayop. Namilog ang mata ni Belle. Puso ko? Tumango ang tatlo. Nagsimula siyang umatras pero hindi sumusunod ang mga tao sa paligid. Para bang walang nakakakita sa tatlo. Para bang sila lang niya ang nakikita. Nang lumingon siya, ang lechon sa mesa ay nag-iiba ng anyo. Hindi gumagalaw, pero tila mas sariwa sa bawat segundo. Parang umaakit ng nilalang na hindi dapat lumapit. Humakbang ang isa sa mga lalaking nakaitim. Hindi ka namin sasaktan kung kusang ibibigay. Hindi ako magbibigay ng kahit ano, sagot ni Belle. Umangat ang kamay ng nilalang, mabagal at mabigat. Hindi kami umaalis ng walang bahagi. Sa sandaling iyon, napansin niya ang cellphone ng isang bata sa gilid. May nagpipicture ulit ng mesa at sa kamera ng bata, nakita ni Belle ang sarili niya, nakatingin sa direksyon ng tatlong nilalang. Ngunit sa larawan, wala ang tatlong lalaking nakaitim. Siya lang ang naroon. Siya lang ang kausap nila. At sa pinakahuling kuha, bago isinara ng bata ang kamera, nakita niya ang sarili niyang mukha. At sa likod niya, tatlong pares ng pulang mata. Kinagabihan, habang nag-iimpake si Belle, nakarinig siya ng bulong mula sa kawalan. Hindi kami tapos. At sa gilid ng mesa kung saan nakapatong ang ulo ng lechon, lumitaw ang marka ng tatlong daliri sa mantika. Parang may humawak pero walang katawang nakita. Hindi nila kinuha ang karne. Hindi nila kinuha ang mesa. Kinuha nila ang pangako. At alam ni Belle na darating ang gabi na hindi sila kakain ng lechon, kundi ng kung sino man ang hindi marunong makinig sa kasunduan ng lupa.